Welcome sa ating pagtalakay. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isa sa pinakanakakamangha at sobrang sagradong lugar dito sa Pilipinas, dun mismo sa malamig at bulubunduking bayan ng Bacon sa Benguet. Hindi lang tayo basta titingin sa mga bato at puno rito ha, susuriin talaga natin yung napakayamang kwento na humubog sa mismong kaluluha ng bundok na to. Naisip nyo ba minsan kung saan ba talaga nananahan yung mga Diyos ng ating mga ninuno? Kasi bago pa man dumating yung mga makabagong paniniwala natin, may malalalim ng sagot ang mga sinaunang Pilipino dyan. Para sa kanila, yung sagrado wala sa loob ng mga sementadong gusali. Nasa kalikasan mismo, sa mga ilog, sa mga puno at higit sa lahat sa mga matatayok na rurok ng kabundukan. Okay, umpisahan na nating himayin ito at tuklasin kung bakit ang isang particular na bundok sa Benguet ay itinuturing na pinakasagrado sa lahat. Ang tahanan ng mga Diyos, Bacon, Benguet. Pag-apak mo pa lang sa paanan nito, ramdam mo na agad yung mabigat na espiritual na presensya eh. Kaya nakilala ang bundok sa dalawang magkasalungat na pangalan. Sa isang banda, ito raw ang Throne of the Gods o Trono ng mga Diyos. Isang matinding simbolo ng kapangyarihan at banal na otoridad. Pero sa kabilang banda, kilala ring ito bilang Crying Mountain na nagpapahiwatig naman ng matinding kalungkutan. At napakagandang paglalarawan nito sa dalawahang katangian ng bundok. Paano nga ba naging trono at umiiyak na bundok ang iisang lugar? Sino si Kabunyan, ang kataas-taasang Diyos? Tulad ng nakikita natin dito, si Kabunyan ay hindi lang basta ordinaryong espiritu. Siya mismo ang kataas-taasang Diyos sa paniniwalang igorot. Siya ang lumikha ng lahat. Siyang nagbibigay ng buhay, nagbabantay sa kalikasan at nagpapanatili ng kaayusan sa mundo. Kaya kapag sinabi nating Mount Kabunyan, literal na sinasabi natin na ito yung bundok kung saan bumababa ang pinakadakilang Diyos para pakinggan tayo. Ibig sabihin, ang pag-akyat dito, hindi lang yan simpleng pagliliwaliw, isa yang sagradong paglalakbay. Alamat ng mga higante sa sinaunang panahon. Ngayon, ang talagang nakakabilib sa mga nakalista rito ay yung pisikal na ebidensya na makikita mo hanggang ngayon. Hindi lang ito mga kwentong kutsero guys. May mga matatayog na rock formations na pinaniniwala ang bakas mismo ng mga higante. As in, mga marka ng paa at kamay na nakaukit sa bato. Bukod pa dyan, makikita mo rin sa mga gilid ng bangin yung mga sinaunang burial caves o mga kabaong na nakasabit. Kasi naniniwala ang mga igorot na kapag ilagay ang labi sa matataas na lugar, mas mapapalapit sila kay Kabunyan at sa mga higanteng ninuno. Napakagandang pisikal na patunay nito kung gaano kalalim ang kanilang kultura, di ba? Ang umiiyak na bundok at ang mga luha ng kalikasan. Kapag tiningnan mo kasi ang Mount Kabunyan mula sa malayo, lalo na pagkatapos ng malakas na ulan, makikita mo yung mga nakakamamanghang talon na dumadaloy pababa sa gilid ng matatarik na bangin. Ang manipis at tila pilak na agos ng tubig, bumabagsak ng may napakagandang biyaya. Sa paningin ng mga lokal, hindi lang ito simpleng tubig. Tila malalaking luha ito na patuloy na dumadaloy mula sa mismong mga mata ng bundok. Isang malungkot pero napakagandang tanawin talaga. Pero bakit nga ba umiiyak ang bundok? Yung mga patak ng tubig na yon, hindi raw yun aksidente ng kalikasan. Ayon sa alamat, ito ay mga luhang nagmula sa isang napakalalim at trahedyang kwento ng pag-ibig at matinding sakripisyo. Isang kwentong ibinulong ng mga hangin at ipinasalin-salin na sa maraming henerasyon. Ang kalikasan mismo ang patuloy na nagluluksa at ito yung nagbibigay sa bundok ng isang kaluluwang emosyonal na talagang tatago sa puso mo kapag bumisita ka rito. Paggalang sa banal na lupa at ang ating responsibilidad. Kaya ang pinakamahalagang punto rito ay kung ano ang papel nating mga modernong manlalakbay. Kailangan nating tandaan na hindi lang ito isang simpleng hiking trail para mag-picture pang social media at umalis na lang. Hindi ganun. Ang bawat bato na inaapakan mo, ang bawat talon na nakikita mo, at lalo na yung mga kuwebang nakasabit sa gilid ng bangin, bahagi yan ng sagradong pananampalataya ng mga taga-Cordillera. Ang hinihingi ng Mount Kabunyan sa atin ay hindi lamang lakas ng tuhod, kundi malalim na pagrespeto at katahimikan para pakinggan ang kwento ng kalikasan. Kapag aakyat ka, dapat aakyat ka ng may pagpapakumbaba. Matapos nating tuklasin ang hiwaga, ang kapangyarihan at ang mga luha ng Mount Kabunyan, iiwan ko kayo sa isang tanong.
Handa ka bang akyatin ang tahanan ng mga Diyos? Handa ba ang puso at isipan mo na igalang ang kanilang sagradong espasyo? Sana sa pagtatalakay natin na to, mas lalo ninyong napapahalagahan ang yamang kultural ng ating bansa. O nga pala, huwag kalimutang mag-iwan ng comment kung anong lokal na alamat o sagradong lugar pa ang gusto ninyong himayin natin sa susunod. Hanggang sa muli, patuloy tayong matuto at mamangha. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.